Kaya rin naman ako nagmamadali na linisin to dahil may mga darating tayong mga bisita nga pala rito. 4 na manggagaling sa Pilipinas at isa manggagaling sa taga-Australia nga pala. Yan, shoutout nga pala sa inyo. Gandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Ito naman yung mga time na para naman uli balik na naman tayo rito sa farm, di ba? Na ito kung makikita nyo mga kapanyero, napaka taas ng mga damo rito, di ba? Ayan oh. Kumbaga tatlong sunod-sunod na linggo akong hindi nakapunta rito. Kaya syempre ano pa ine-expect natin, nag-uulan. Alam nyo naman na pag konting ulan lang dito, napakabilis talagang tumaas ng mga damo rito. Dala na natin yung mower natin. Yan, nakapag-rent na naman tayo ng trailer natin. Para nga dahil nga yung trailer natin hindi natin magawa-gawa dahil nga super busy tayo. Itong sunod-sunod na linggo, magpo-focus ako ngayon dito sa paglilinis ng farm natin. Kasi halos napabayaan ko to ng halos 3 linggo. Ganito na kadumi, ganito na kataas yung mga damo rito. Ayan no. Alam nyo naman na 1 oras ang biyahe mula sa bahay na tinitira natin, mula sa townhouse na tinitira natin hanggang dito sa farm, di ba? Kaya nga mag-iinat-inat muna tayo. Medyo maaga pa naman. Sandali lang naman to pagka dire-diretso ang pagmo-mower. Yan. Kaya nga titingnan muna natin kung paano natin ulilinisin to, kung saan tayo magsisimula. To, share ko lang sa inyo, yun nga, yung pagpepergola natin, hindi pa rin natin matapos-tapos. Hindi ako makapag-deliver ng mga materyales dito dahil nga sa ulan ng mga nakaraan. Tsaka yun nga, yung parang nung mga nakaraang linggo talaga, yung syempre excited kami na pare-pareho na makarating uli sa Abraham Lake, na natapos na yung ating adventure doon, di ba? Na napakasayang experience na naman, napakasayang memories na naman na nangyari sa amin mga tropa nung nakaraang pag-adventure natin sa Abraham Lake, di ba? Tsaka marami rin ulit tayong napuntahan doon na hindi namin napuntahan nung nakaraang taon. Tulad nung yung pinakamataas na bundok ron na naakyat namin, na hindi naman namin ini-expect na magagawa namin yun, di ba? Sa sobrang taas nun. Kaya ngayon, tapos na yung sa Abraham Lake natin, nawala na yung isip ko sa Abraham Lake. Dito naman tayo magpo-focus sa farm na naman. Ayan o, kung makikita nyo, sabog-sabog. Buti pa yung kapitbahay natin doon, dahil common nakatira sila rito. Yung kapitbahay natin na yan, araw-araw nalilinisan nila, naaayos nila yung farm nila, di ba? Ayan o. Tayo naman dito, di ba, Sabado at Linggo lang naman tayo pwedeng pumunta rito pagka day off. Tapos minsan nga, kadalasan pa ngayong panahon ng July, August, natatapat pa na may ulan ang Sabado at Linggo. Kaya nga talagang wala akong halos nagawa rito sa farm natin na to. Kumbaga, hindi ko naman siya napabayaan, pero ganun na rin, parang hindi ako makagalaw dito sa area na to dahil nga sa ulan, di ba? Kaya no, kung makikita nyo naman, ito mga kapanyero, itong area na kinatatayuan ko, ito pa yung nalilinis natin. Ganito kataasan dan mo. Lalo pa mga kapanyero, share ko sa inyo yung hindi nalilinisan. Ayan o. Mag-check lang din ulit tayo ng mga halaman dito sa hindi nalilinisan. At least ito, buhay. Makikita nyo, ayan o. Naputol. Ito ang problema pagka itong pinaka itaas pa ang naputol, di ba? Isang importante, buhay, di ba? Ito pa. Bango. Ang importante mga kapanyero, ito mga kapanyero, halos kasing ano ko na to, halos kasing taas ko na to. Konting ano lang to, tuloy-tuloy ang nito, ang pagtaas. Ito mga naglalabasan. Ito pa isa.
Yan. Ito, mas mataas pa sa akin, di ba? Yan, ito na. At least makikita natin na marami namang buhay na halaman dito. Ito, itong isa, yan. Makikita nyo. Ganda niyan pagka ano, ganda niyan pagka tumaas na ng umangat na sa bakod. Tapos bibilugin na natin yan, di ba? Ang ilang ano lang, mga 2 taon pa siguro para makabilog tayo ng mga ganyang klaseng halaman. Ayan mga kapanyero, ibaba na natin yung mower natin para makapag-start na tayo ng makauwi rin tayo ng maaga. Kasi ang gagawin ko lang naman talaga rito, mag-mower ng mag-mower na yun nga, makita na lang ulit yung linis nito. Kaya ayan mga kapanyero, ito nasimulan na nating mag-mower nga pala. Pero sa tigas ng mga damo rito, hirap na hirap yung mower natin. Dahil nga, di ba nabanggit ko naman to sa mga iba nating video noon, mga nakaraan nating video na pag ito talaga napabayaan na naglumaki yung mga damo, nagsihabat, nagsitigas yung mga damo na to, napakahirap ikat, di ba? Kahit na nga bago yung mower natin, kailangan ding ipahinga natin to. Kung makikita nyo mga kapanyero, ito na yung mga nasimulan natin. Ayan o, ito na yung mga nalinisan natin. Siyempre sa pagmamaneho naman na kahit na saan sasakyan, mararamdaman nyo talaga kung hirap yung makina o hindi siya makausad kasi sa kapal ng damo na nasa ilalim. Kaya ramdam na ramdam ko. Kaya nga naisipan ko mga kapanyero na ipahinga muna. Huwag nating puwersahin, huwag nating madaliin na matapos. Hanggang anong oras pa lang naman ngayon? 1:00 pa lang naman ng hapon ngayon mga kapanyero. Time check lang tayo, 1 o'clock pa lang ng hapon dito. So mahaba pa ang gabi, mahaba pa ang maghapon. Kaya nga unti-unti lang nating tatapusin to. Na hindi ko rin alam mga kapanyero kung sasakto ba yung gasolina na dala natin. Ang nagagamit ko rito mga kapanyero, para 10 litro na paikot-ikot ako rito sa maghapon na nagagamit ko. Pero kung makikita nyo naman mga kapanyero, mas makapal dito, mas maraming ikot ang gagawin natin dito. Bali ang style na ginagawa ko mga kapanyero, para nga hindi hirap yung makina natin, mataas muna yung blade natin, na yun muna yung ikakat nya. Tapos isang round pa ulit na ibababa naman natin sa 2 inches naman yung ano natin, yung blade, para hindi nga mapuwersa, di ba? Ganun eh. Pero mga kapanyero, kung hindi ko naman kasi ito napabayaan, na talagang na regular ko na paglilinis dito, 2 inches kagad ang baba ng ano nito, ng blade. Hindi na ako pupunta sa 3 inches or 4 inches muna. Pero dahil nga ngayon, napakatigas talaga ng damo na nangyayari, magdadalawang round ako ng ikot dito. Hindi bali nang mag-aksaya tayo sa gasolina, wag lang masira yung mower natin. Ganun naman ang nasa isip ko. Kasi itong mga kapanyero, ito namang model na to, kumbaga hindi naman ito yung talagang malakas din na masasabi kaya nitong mag-mower ng 2 hektarya. Pero unti-unti lang, parang ganun. Hindi ito tulad ng 360 na mga mower na talagang pangmalakasan, pangmatagalan ang gamit. Kaya magpapahinga muna tayo, maghahanap muna ako ng mga ibang gagawin para habang nagpapahinga yung mower natin doon, iba naman muna ang gagawin natin. Grabe, ang taas. Pero kung hindi naman kasi nag-uulan, dapat nito mga kapanyero, 4 na beses ang target ko na mag-mower. Sa 4 na beses sa isang taon sana. Ngayon season na to. Pero ito mga kapanyero, pangalawa ko palang na ngayon, August na, di ba? Dapat ito mga kapanyero, June, mga 3rd week ng June dapat yung isa. Tapos next week sana yung isa, yung ganun ganun yung para nga malalambot pa yung damo niya na ikakat na. Hindi ko ma-expect na ganun yung sunod-sunod na ulan na nangyayari dito. Ano, grabe oh. Kukunti pa lang yung namo-mower natin. Nakaubos na ako ng siguro mga 3 na yan. 3 o 4 na litro na ang nauubos ko dyan. Iyan pa lang.
Dahil nga paikot-ikot ako, dahil nga yung iba ay hindi niya makat eh. Kailangan balikan ko pa ng isa. Ganun yung nangyayari. Ano? Kaya nga ngayon mga kapanyero, yan, mabanggitin ko na lang naman ulit na hindi biro ang magkaroon ng farm din, di ba? Yung gastos, yung pagod. Kung tayo kargahan pa natin ng ano, kakarga pa ulit tayo ng gasolina. Kung hindi man tayo magkarga ng kung kulangin man tayo ng gasolina, sisip-sip tayo dito sa truck ng gasolina. Kasi pareho lang din yan eh, na regular lang din ang ginagamit yung gasolina rito. Puno ako, naka full tank yung truck natin. Meron namang hose dyan, yung style Pilipinas. Sisip-sip tayo dyan para makakuha tayo ng mga 5 litro pa. Yan o. Kung makikita nyo, ito o. Yan o. Kapal niya no. Hindi pa tayo nakakapag grass cutter. Mamaya mga kapanyero, wala na tayong gasolina, mag grass cutter din tayo sa mga gilid nito. Kailangan din natin i-grass cutter to eh, para maganda, diba? Itong lugar na to, itong laruan na to, ito ang matindi. Naku, napakataas nito. Kung makikita nyo lang oh, makikita nyo mga kapanyero yan, taas. Ang hirap i-mower nyan. Dapat nakapagdala ako ng maraming gasolina. Pagka pala ganitong sitwasyon, at least doble, dapat mga 20 litro ang dala. Para kahit magpaikot-ikot ka, para ka lang naglalaro, nakakat yung ilalim, maunti-unti. Diba? Eh napakataas pa ng ano ngayon, napakataas pa ng gasolina ngayon. Diba? Nagkarga ako nung nakarang araw, $1.60 nga pala ang 1 litro, yun ang inabutan ko. Hindi ko lang alam ngayong araw na to kung tumaas pa. Ito na lang muna natin. Uy, ano, mainit. Yan, hayaan mo muna, palamigin muna natin ng hindi mapuwersa. Init ito. At least kung makikita nyo naman, nakakapagbigay lilim na itong ating mga puno. Kahit na ganito pa to kaliliit, nakakapagbigay na ng lilim, di ba? Yun naman ang talagang purpose natin na magtatanim rito eh. Na pagdating ng panahon, baka pagbigay sila ng lilim dito, di ba? Maglagay ka lang ng upuan dito, mag soft drinks ka, uminom ka ng tubig o magkape-kape ka pagka malamig. Napakaganda na ng pakiramdam nyo pagka meron kayong ganito. Makakapagmuni-muni kayo na pampaalis talaga to ng stress, pampaalis ng kung may problema kayo na ano, paglakad-lakad lang kayo sa ganitong lugar, matatanggal talaga yung mga stress nyo. Kung mayroon kayong problema na gusto nyo makapag-isip kung ano ang solusyon, yan, maupo lang kayo rito, magmuni-muni lang kayo, magkape-kape lang muna kayo rito para gumana yung utak nyo para sa mga solusyon ng problema nyo, diba? Ganoon naman dito eh. Kaya nga ito mga kapanyero, itong lugar na to, talagang Sabado, Linggo, talagang nagpupunta ako rito. Dito, palakad-lakad. Talagang nakakapawi ng pagod pagka meron kayong ganito. Kung meron lang akong extra pera na magagamit, ang gusto ko talagang maunang magkaroon ng puno, yung mga bakod natin na yan. Oh. Talagang open na open kasi. Pag iyan kasi na saraduhan ng puno, ang ganda eh. Ang hirap lang, talaga napakamahal ng ano rito. Napakamahal ng mga halaman. Talagang hindi ko makaya. Tapos hindi ka nakakasiguro kung mabubuhay. Kasi nga di ba nga, ang dami ko rin namang mga itinanim dito na hindi nabubuhay. Dahil na rin siguro sa lupa nito. Clay ang ilalim kasi nito eh. Kaya ang hirap din sumugal ng mga halaman. Ayan mga kapanyero, ituloy muna natin yung yung pagmo-mower natin kasi nakikita nyo, ito pa oh. Ito pa yung isang iikutan natin ng mower, tsaka yung laruan. Pero yung laruan baka hindi pwedeng hindi ko rin gawain yan eh, kasi lalong tumatagal, lalong lumalaki yung mga damo, lalong tumitigas na mahirap ikat, di ba? Mas mahirap naman kung grass cutter mano-mano ang gagamitin natin yan, mas lalong mahirap, di ba? Kaya nga tsatsagain na natin na paunti-unti ng mower natin. Kaya mga kapanyero,
Tutuloy ko na lang to at magbibideo na lang ulit tayo mamaya. Oh grabe, ang init mga kapanyero. Ayan, time check lang tayo mga kapanyero, 2:20 ng hapon. Masyado nang mas matindi ang sikat ng araw dito. Ayan, ang init, ang sakit na sa balat. Kaya ito, huminto na naman tayo. Share lang kung nasa na yung mga nalilinis natin. O ito na mga kapanyero, napasadahan ko na tong laruan natin. Ayan o, kung makikita nyo mga kapanyero yung natabas na damo, napakakapal, di ba? Ayan o. Pero ito mga kapanyero, ano pa to, pangit pa to na pagkaka-mower natin na to. Kasi nga masyadong masyadong makapal na yung damo, di ba? So ang gagawin natin, titirahin lang natin to ng titirahin, ikakat lang natin ng ikakat, tapos babalik tayo ng Edmonton, hahasain natin yung mga blade niya. So may isa pa tayong rest back dito na pagmo-mower para ma-maintain yung ano niya, yung taas ng damo lang niya na maganda. Ganun ang gagawin. Kung makikita nyo mga kapanyero, ayan o, ganyan lang ang nangyari. Ayan, nakita nyo naman, napakakapal, di ba? Tapos after 2 weeks, babalik tayo rito, nahasa na yung mga blade para papasadahan uli natin na isa pang maganda na pantay-pantay. Ganun ang gagawin natin dito. Yan, kung makita nyo, ang susunod natin ngayon mga kapanyero, itong kabilang side, itong kabilang side na to, ito yung mga pinagpaparkingan namin dati. Kung may mga nagpupunta rito, ginagawa natin parking. Pero may naisip ako rito, gawin na lang rin nating laruan to eh. Oh, itong area na to, pero kapal din dito kung makikita nyo. Yan, ito yung susunod natin. So ito, nandito na naman, pahingan lang ulit ang ating mower, pahinga lang ng konti, mga ilang minuto, at iinom muna ako ng tubig, pati ako magpapahinga lang rin muna ako para may lakas tayo. Kasi sobrang ang sakit na sa balat mga kapanyero yung oras na to. Kung makikita nyo naman, ayan tirik na tirik ang araw. Baka ako pa ang tumirik dito pagka hindi ako uminom ng tubig. Kung anong tirik ng araw, siyang tirik ko din mamaya. Kasi nakakatuyo ng lalamunan yung mga oras na to, mainit. Pagkatapos nung area na yun mga kapanyero, ito susunod pa natin itong area na to. Sana umabot yung gasolina natin. Hindi rin ako nakakasiguro kung makakaabot yung gasolina eh. Yan, pero dito mga kapanyero, medyo lang to, pasadang lang to, mababa eh. Hindi ganong makapal o hindi ganong maano yung damo rito. Kumbaga maninipis lang itong area na to. Para ka lang maglalaro-laro dito, para ka lang magdadrive-drive dito. Hindi tulad doon sa area na yon, matindi ang ang taas ng damo. Doon. Ito yung ating mga picnic table. Ayan. Mga nababakbak na yung ating pintura dahil nga ito nakababad lang to sa init, sa ulan, sa snow. Laban yan kasi mga treated na kahoy naman yung mga yan. Kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Para gayon din mga kapanyero, para masubaybayan nyo yung mga kaganapan natin dito sa Deladico Farm. Kasi ngayong mga sunod-sunod na mga linggo na to, dito ako na ngayon nakatutok. Ma-share ko sa inyo yung mga development natin dito. So ayan mga kapanyero, at least maganda-ganda ng tignan kaysa kanina, di ba? Kung makikita nyo, ayan maganda na siya ulit. Pero yung area na to mga kapanyero, itong mga fruit bearing trees natin, kailangan masyadong matindi yung taas ng damo rito. Kailangan bago natin pasukin tong area na to, hasain muna natin yung pinaka blade ng mower. Pero hirap na talaga, hindi na siya pwedeng rito, idaan dito. Siguro pwede rin pero masyadong hirap. Yan share ko na lang din sa inyo. Kaya rin naman ako nagmamadali na linisin to dahil may mga darating tayong mga bisita nga pala rito. 4 na manggagaling sa Pilipinas at 1 manggagaling sa taga-Australia nga pala. Yan, shout out nga pala sa inyo na ito malapit na meron tayong mga ipapasyal dito sa Alberta na mga kasama natin sa Pilipinas. Hindi sila madismaya na
ang tagal na inintay na makarating dito, tapos pagpunta rito, swangit naman ang kakalabasan, di ba? Na hindi nila ini-expect na sinasabi nilang maganda tong farm natin, tapos pagdating nila rito, puro damo, puro matatasan damo, hindi ka makapasok, puro lamok. Baka ganun ang isipin pa nila, kaya minamadali ko tong mga paglilinis dito. Ayan, no? Kaya yung konting natitirang gasolina natin, mga kapanyero, lilinisin na lang natin tong harapan, tong konti na to, paikutan na lang natin to para matapos na, tapos balik na tayo sa Edmonton para makapagpahinga. Wala tayong magagawa kundi sa mga susunod na linggo na lang tayo babalik rito at dadamihan natin, dahil nga ang sabi ko naman, di ba, kailangan pa natin tong ito tulad nito, kailangan to isang pasada pa, na yung blade natin ibababa pa natin sa 2 inches na ganun, di ba? Kaya yan mga kapanyero, maraming salamat, hanggang sa muli.